At doon, sa kanang balikat ni Luz, nakita ito ni Elvira. Isang marka. Isang marka na kasing kulay ng kape, hugis bituin na mailimang dulo. Napahinto ang kamay ni Elvira. Napigil niya ang kanyang hininga. Ang buong mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Iyon ang marka na matagal na niyang sinusubukang kalimutan. Hindi ito peklat mula sa apoy gaya ng inaakala ng lahat. Ito ay isang balat. Isang balat na tatak ng mga De La Vega na ipinapasa sa iisang babae sa bawat henerasyon. Ang bituin ng kanilang pamilya. Bigla, ang mga pader ng maliit na silid ay naglaho. Ang amoy ng gamot ay napalitan ng amoy ng usok at abo. Ang mahinang hilik ni Luz ay naging mga sigaw at pag-iyak. Bumalik siya sa gabing iyon, ang gabing sinunog ng apoy ang isang buong bahay at ang kanyang kaluluwa. Ang apoy ay naggangalit, nilalamon ang kahoy na dingding ng bahay bakasyonan. Ang init ay nakakapasong, ang usok ay nakakasakal. Nasa labas si Elvira, kasama ang ibang mga katulong, sumisigaw, walang magawa. Si Senorita Althea. Nasa loob pa sila ni Sir Roberto. Ngunit walang makalapit. Bigla, mula sa isang bintana sa gilid, isang anino ang lumabas, si Althea. Sunog ang isang bahagi ng damit, karga-karga ang isang maliit na sanggol na umiiyak. Sugatan ito, hirap na hirap huminga. Elvira, sigaw nito, ang boses ay paos. Tumakbo si Elvira papalapit. Inabot sa kanya ni Althea ang sanggol. Kunin mo siya, kunin mo si Angelita. Senorita, halika na po. Lumabas na kayo riyan, pakiusap ni Elvira, umiiyak. Umiling si Althea, ang luha ay humahalo sa dumi at abo sa kanyang mukha. Hindi ko na kaya si Roberto na iwan siya sa loob. Tumingin ito sa sanggol, isang tingin ang dalisay na pagmamahal at desperasyon. Itinuro nito ang balikat ng bata, kung saan naroon ang marka. Itago mo siya, Elvira. Huwag mong hahayaang mahanap siya ng mga gustong kunin ang lahat sa amin. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa takot at galit. Pangako, Elvira. Protektahan mo ang aking bituin. Isang malakas na lagabog mula sa loob ng bahay ang yumanig sa lupa. Isang bahagi ng bubong ang gumuho. Sa huling pagkakataon, hinaplos ni Althea ang pisngi ng kanyang anak. Mahal na mahal kita, Angelita, bulong nito bago ito muling pumasok sa nagliliyab na impyerno. Roberto. Iyon ang huling pagkakataon na nakita ni Elvira si Althea de la Vega. Manang Elvira. Ang tinig ni Luz ang nagpabalik kay Elvira sa kasalukuyan. Nakadilat na ang mga mata ng dalaga, bagamat mapupungay pa, at nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Ang kanyang kamay ay nakahawak pa rin sa balikat ni Luz, nanginginig. Ayos lang po ba kayo, Manang? Namumutla po kayo, tanong ni Luz, sinusubukang bumangon. Mabilis na binawi ni Elvira ang kanyang kamay, na para bang napaso. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang matinding, hindi mapigilang emosyon, pagsisisi, pagmamahal, at determinasyon. Ayos lang ako, Hija. Ayos lang ako, sabi niya, pinipilit na pakalmahin ang kanyang boses. Magpahinga ka lang dyan. Ako na ang bahala sa iyo. Tumayo siya at lumabas ng silid, iniwan si Luz na nagtataka. Naglakad si Elvira na parang wala sa sarili, ang kanyang mga paa ang nagdala sa kanya sa sarili niyang kwarto. Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang bowl na matagal na niyang hindi binubuksan. Ang alikabok sa ibabaw nito ay testigo ng mga taon ng kanyang pananahimik. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito. Ang amoy ng lumang papel at natuyong bulaklak ang sumalubong sa kanya. Sa loob, maingat na nakabalot sa isang sedang tela, naroon ang mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya ni Althea, bago pa man mangyari ang trahedya. Isang maliit na pares ng sapatos ng sanggol, isang silver na sonadya, at isang sobre. Binuksan niya ang sobre. Naroon ang isang litrato. Isang litrato ng isang masayang mag-asawa, si Althea at Roberto, karga-karga ang isang sanggol na nakangiti. Ang litratong iyon ay buo, hindi sunog ang mga gilid, hindi kupas. Ito ang kapares ng sirang litrato na laging dala-dala ni Luz. Sa likod nito, may nakasulat sa eleganteng sulat kamay ni Althea, ang aming bituin, si Angelita, unang kaarawan. Hawak ang litrato, isang desisyon ang nabuo sa puso ni Elvira. Isang desisyong matagal na niyang ipinagpapaliban dahil sa takot. Takot sa mga taong gustong kunin ang lahat na binanggit ni Althea.
Takot na baka hindi kayanin ni Don Alejandro ang katotohanan. Ngunit ngayon, ang takot na iyon ay mas maliit na kumpara sa takot na mamatay siyang hindi na ibabalik ang nawawalang bituin sa nararapat nitong kalangitan. Hindi na niya kayang makita si Angelita na tinatrato na parang basahan sa sarili nitong pamamahay. Hindi na niya kayang dalhin ang bigat ng kanyang kasinungalingan. Dala ang kahon, naglakad si Elvira na may bagong lakas. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng 20 taon, ngunit may gaan din ng isang napipintong paglaya. Tinungo niya ang silid kung saan nagpapahinga si Don Alejandro. Ang pribadong nurse ay nasa labas, nagbabantay. Kailangan ko siyang makausap, sabi ni Elvira, ang boses ay matatag. Ngunit, manang, ang utos ng doktor. Mas mahalaga ito kaysa sa utos ng sinumang doktor, putol ni Elvira, ang kanyang mga mata ay hindi natitinag. Pinapasok siya ng nurse. Naabutan niya si Don Alejandro na nakahiga, nakapikit, ngunit hindi tulog. Ang paghinga nito ay mababaw pa rin. Dahan-dahan siyang lumapit sa tabi ng kama, ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay anumang oras. Inilapag niya ang kahon sa sahig. Lumuhod siya. Ang tunog ay nagpadilat sa matanda. Nakita nito si Elvira na nakaluhod, ang mukha ay basang-basa ng luha. Elvira! Anong nangyayari? Mahinang tanong ng Don. Hindi na napigilan ni Elvira ang paghikbi. Ang mga salitang matagal niyang kinimkim ay bumuhos na parang isang rumaragasang ilog. Don Alejandro. Patawarin niyo po ako sa 20 taon kong pananahimik sa takot ko sa kasalanan ko di. Ano-anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ng matanda. Itinaas ni Elvira ang litratong hawak niya, nanginginig niyang ipinakita ito kay Don Alejandro. Patawarin niyo po ako. Buhay po ang apo ninyo. Buhay po si Angelita. Ang hapunan ay inihanda na parang isang koronasyon, ngunit ang pakiramdam ay tila isang paglilitis. Iyon ang nasa isip ni Ricardo habang nakaupo siya sa napakahabang mesa ng pamilya de la Vega. Ang kinang ng mga kubyertos, ang ningning ng mga kristal na kopa, at ang samyo ng mamahaling pagkain ay hindi makapagtago sa kuryenteng gumagapang sa hangin. Isang tensyon na halos mahahawakan, mas makapal pa kaysa sa telang mantel sa kanilang harapan. Sa kanyang kanan, naroon ang kanyang inang si Doña Victoria Montelibano, tuwid na tuwid ang likod, ang postura ay perpekto. Ang bawat kilos ay may kalkuladong grasya. Ang kanyang presensya ay nagdagdag ng bigat sa silid. Para siyang isang reyna na sinusuri ang isang kahariang balak niyang sakupin. Sa tapat niya, si Corazon na di karaniwang tahimik. Ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi payapa, ito ay ang katahimikan ng isang bulkan bago ito sumabog. Ang kanyang mga mata ay matalim at ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kopa. At sa dulo ng mesa, si Don Alejandro. May kakaiba sa matanda ngayong gabi. Mula nang atakehin ito sa puso ilang araw na ang nakalipas, naging mas tahimik ito. Ngunit ang katahimikan nito ngayon ay may kasamang bigat ng isang desisyon. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang lahat, tumatago sa mga peking ngiti at pormal na pag-uusap. Napakasarap ng alak na ito, Don Alejandro, sabi ni Doña Victoria, pinuputol ang katahimikan. Isang perpektong taon para sa ganitong uri ng ubas. May mga bagay na lalong gumaganda habang tumatagal, Victoria, sagot ng matanda, ang kanyang mga mata ay makahulugan. Ngunit may mga katotohanan ding hindi dapat manatiling nakabaon. Napakunot ang noo ni Ricardo. Anong ibig sabihin noon? Ang usapan ay dapat tungkol sa negosyo, sa pagsasanib puwersa ng Montelibano at de la Vega. Iyon ang dahilan kung bakit sila narito. Ngunit ang simoy ng hangin ay tila umiihip sa ibang direksyon. Hindi niya mapigilang ilibot ang kanyang tingin sa paligid, hinahanap ang isang anino na hindi niya dapat hanapin. Hinahanap niya si Luz. Mula nang mangyari ang insidente sa hardin, ang akusasyon, ang pagtatanggol niya, ang marahas na halik ni Corazon, ay hindi na niya nakita ang dalaga. Nabalitaan niyang nagkasakit ito. Sinubukan niyang alamin ang kalagayan nito mula kay Manang Elvira, ngunit laging mailap ang mga sagot ng matandang katiwala. Isang pag-aalala ang kumukurot sa kanyang dibdib, isang damdaming hindi niya dapat nararamdaman para sa isang katulong, ngunit hindi niya mapigilan. Bilang pagpapatuloy sa ating napag-usapan, sabi ulit ni Doña Victoria, ang proposal para sa pagsasanib ng ating mga interes ay nakahanda na. Isang formal na anunsyo na lamang ang kailangan.
Marahil, isang anunsyo ng engagement ni na Ricardo at Corazon ang pinakamagandang simula. Isang malamig na bakal ang tila pumulupot sa puso ni Ricardo. Heto na. Ito na ang sandaling kinatatakutan niya. Ang pagbebenta sa kanyang kalayaan. Tumingin siya kay Corazon na bahagyang umiti sa unang pagkakataon ngayong gabi. Ngunit bago pa man makasagot si Don Alejandro, dahan-dahan itong tumayo. Ang lahat ng ingay sa silid, maging ang pag-iisip ni Ricardo, ay biglang natigil. Bago tayo magpatuloy sa anumang negosyo, sabi ni Don Alejandro, ang kanyang boses, bagamat bahagyang nanginginig dahil sa edad, ay puno ng hindi matitinag na otoridad. Mayroon munang isang bagay na mas mahalaga na dapat nating ayusin. Isang bagay na 20 taon nang naghihintay. Tumingin ito sa pintuan. Manang Elvira, ihanda mo siya. Naguguluhang nagkatinginan sina Ricardo at ang kanyang ina. Pumasok si Manang Elvira, ang mukha ay seryoso at solemn. Ngunit hindi ito nag-iisa. Sinundan ito ni Don Alejandro ng isa pang utos, isang utos na nagpatindig ng balahibo ni Ricardo. At ipatawag mo si Luz Viminda Santos. Si Luz? Bakit? Anong kinalaman niya rito? Isang pamilyar na galit ang umakyat sa lalamunan ni Ricardo. Hindi kaya isa na namang pagpapahiya ito. Handa siyang tumayo at tumutol, ngunit ang tingin sa mga mata ni Don Alejandro ay pumigil sa kanya. Hindi ito galit. Ito ay kalungkutan. At pag-asa. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Luz. Namumutla siya at halatang kakagaling lang sa sakit. Nakasuot siya ng simpleng uniforme, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid. Nagtama ang kanilang mga mata, isang segundo lang iyon, ngunit sapat na para makita ni Ricardo ang takot at pagkalito sa mga mata nito. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing huwag itong matakot, ngunit ang kanyang dila ay tila na paralisa. Luz Viminda, Hija, lumapit ka, sabi ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay malumanay. Nag-aalangang lumapit si Luz, huminto ilang hakbang mula sa mesa. Si Corazon ay napangisi, tila inaasahan ang isang nakakatuwang palabas. Si Doña Victoria naman ay nakataas ang kilay, nagtataka kung ano ang papel ng isang katulong sa usapang ito. 20 taon na ang nakalipas, simula ni Don Alejandro, ang kanyang tingin ay nasa malayo. Isang sunog ang tumupok sa bahagi ng aking buhay. Isang sunog na kinuha ang aking pinakamamahal na anak, si Althea, at ang kanyang asawang si Roberto. Ang opisyal na ulat, walang nakaligtas. Ngunit ang ulat na iyon ay isang kasinungalingan. Isang nakabibinging katahimikan. Maging ang paghinga ay tila isang malakas na ingay. May isang nakaligtas, patuloy ng matanda, ang kanyang boses ay nababasag na. Isang sanggol. Ang aking nag-iisang apo. Isang batang babae na itinago dahil sa takot, pinalaki sa isang ampunan, at dinala ng tadhana pabalik sa tahanang ito nang hindi nalalaman ang kanyang tunay na pagkatao. Ang puso ni Ricardo ay nagsimulang kumabog ng malakas. Ang kanyang isip ay naglakbay pabalik sa iginuhit na bituin sa isang malabong alaala ng halakhak ng isang bata. Isang ideyang imposible, isang ideyang nakakabaliw ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Manang Elvira, tawag ng Don. Lumapit si Manang Elvira, umiiyak. Totoo po ang lahat, Don Alejandro. Bago siya pumanaw, ipinagkatiwala sa akin ni Senorita Althea ang kanyang anak. Natakot po ako. Patawarin niyo po ako, di. Kinuha ng Don ang 2 litrato mula sa bulsa ng kanyang coat. Ang isa ay luma at sunog ang mga gilid, ang litratong laging hawak ni Luz. Ang isa naman ay buo. Inilatag niya ang mga ito sa mesa. Magkapareho. Isang masayang mag-asawa at isang sanggol. Ngunit ang pinakamatibay na ebidensya, sabi ni Don Alejandro, ang kanyang mga mata ay nagbabaga na ngayon sa emosyon. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Luz. Hija, ang marka sa iyong balikat. Ang tatak ng mga de la Vega. Ang bituin. Tila nag-utos ang mga mata ng matanda. Nanginginig, dahan-dahang hinawi ni Luz ang kwelyo ng kanyang damit, sapat lang para ipakita ang kanang balikat nito. At doon, nakita ito ni Ricardo. Isang balat na hugis bituin. Ang iginuhit na bituin. Ang alaala. Ang dignidad sa kanyang mga mata. Ang pag-aalaga niya sa mga rosas ni Doña Althea.
Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkadugtong-dugtong sa isipan ni Ricardo na mailakas ng isang kulog. Siya! Siya nga! Lahat ng pagkalito niya, lahat ng pagtataka, lahat ng hindi maipaliwanag na pagkaakit niya sa dalaga, lahat ay may dahilan. Hindi siya isang hamak na katulong. Siya ay isang prinsesang nawawala. Tumingin siya sa paligid. Si Luz ay nakatayo na parang isang estatwa, nasa estado ng lubos na pagkabigla, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang balikat na tila ngayon lang niya ito naramdaman. Tumingin siya sa kanyang ina. Nakita ni Ricardo ang pagbabago sa mga mata ni Doña Victoria, ang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng isang malamig at matalas na kalkulasyon. Ang laro ay nagbago. Ang pakikipag-alyansa sa mga De la Vega ay biglang naging 10 beses na mas mahalaga. At si Corazon. Ang mukha ni Corazon ay dumaan sa iba't ibang yugto ng emosyon sa loob ng ilang segundo. Pagkalito. Hindi paniniwala. Isang bahagyang baliw na tawa. At pagkatapos pagkasuklam. Isang dalisay at walang halong pagkasuklam. Ang pundasyon ng kanyang buong pagkatao, ang pagiging kaisa-isang tagapagmana, ang sentro ng mundong ito, ay gumuho sa isang iglap. Hindi bulong ni Corazon. Hindi totoo yan. Mula sa araw na ito, deklara ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong silid, habang inilalagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Luz. Kilalanin ninyo siya. Ang aking apo. Ang nag-iisa at tunay na tagapagmana ng Hacienda de la Estrella. Si Angelita de la Vega. Ngunit hindi Angelita ang narinig ni Corazon. Ang narinig niya ay ang tunog ng pagkawala ng lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Sinungaling! Isang sigaw na nakakabasag ng tainga ang pumunit sa solemn na katahimikan. Tumayo si Corazon, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang mabangis na hayop. Magnanakaw, sigaw niya, ang parehong akusasyon na ginamit niya dati, ngunit ngayon ay may kasamang kabaliwan. Inagaw mo na si Ricardo, ngayon pati ang buhay ko, aagawin mo pa. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, dinampot ni Corazon ang isang matulis na letter opener na gawa sa pilak mula sa mesa ng Don. At sumugod ito. Diretso kay Luz. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang sigaw ni Manang Elvira. Ang pag-atras ni Doña Victoria. Ang pagkabigla sa mukha ni Don Alejandro. Ngunit ang nakita lang ni Ricardo ay ang takot sa mga mata ni Luz na tila nagyelo sa kanyang kinatatayuan. Walang pag-iisip. Walang plano. Tanging isang purong, hindi mapigilang instinct. Luz! Ang pangalan niya ang isinigaw ni Ricardo, hindi Angelita, kundi Luz. Ang pangalan ng babaeng inalagaan niya sa isip, ang babaeng ipinagtanggol niya, ang babaeng pumukaw sa isang bagay sa loob niya na matagal ng tulog. Itinulak niya ang kanyang silya at tumakbo. Iniharang niya ang kanyang katawan sa pagitan ng talim at ni Luz. Isang matalas na kirot ang tumusok sa kanyang braso. Naramdaman niya ang init ng dugong biglang bumasa sa kanyang damit. Narinig niya ang sigaw ni Luz, isang sigaw na puno ng kanyang pangalan. At pagkatapos ang lahat ay nagkagulo. Ang pangalan niya ay Angelita. Isang pangalang maganda, marangya at ganap na dayuhan sa kanya. Paulit-ulit itong bumubulong sa kanyang isipan, sinusubukang humanap ng lugar, ngunit ang tanging naririnig niya ay ang pangalang isinigaw ni Ricardo bago siya nito salagin mula sa talim. Luz! Iyon ang pangalang nakakabit sa kanyang kaluluwa. Ang pangalan ng isang ampon. Ang pangalan ng isang katulong. Ang pangalan ng babaeng minahal niya, dahil malinaw na ngayon, sa gitna ng kaguluhan, ng dugo, at ng takot, na ang nararamdaman niya para kay Ricardo ay pag-ibig. Isang pag-ibig na ipinanganak sa mga lihim na tingin, sa isang baso ng malamig na tubig, sa isang pagtatanggol na nagkakahalaga ng dugo. Nakaupo siya ngayon sa isang silyang pelu sa tabi ng kama, kung saan nagpapahinga si Ricardo. Ang braso nito ay may benda, malinis at puti, ngunit hindi nito maitago ang alaala ng pulang mansa na kumalat sa damit nito kanina. Malalim ang sugat, ayon sa doktor, ngunit hindi naman delikado. Sinuwerte sila. Kung hindi ito humarang, ang talim ay sa kanya sana tumama. Huwag mo akong masyadong titigan na para bang mamamatay na ako. Ang boses ni Ricardo, medyo mahina, ngunit maihalong pamilyar na panunukso, ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip.
Nakadilat na ito at ang kanyang mga mata, bagamat bahagyang mapungay dahil sa gamot, ay nakatitig sa kanya. Isang hininga ng ginhawa na may kasamang luha ang kumawala mula kay Angelita. Hindi niya namalayang pinipigil pala niya ang kanyang paghinga. Kasalanan ko to, bulong niya, ang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Kung hindi dahil sa akin. Deve, putol ni Ricardo, sinusubukang iangat ang kanyang kamay na may sugat. Pinigilan niya ito. Dahan-dahan, ginamit nito ang kanyang kabilang kamay para abutin ang kanya. Ang init ng palad nito ay tila isang angkla sa gitna ng isang maalong dagat. Walang may kasalanan dito kundi ang taong may hawak ng patalim. At ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Bakit? Tanong niya, isang tanong na matagal nang gustong kumawala sa kanyang mga labi. Bakit mo ginawa iyon? Tinitigan siya ni Ricardo, isang tingin na tila tumatago sa lahat ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Dahil hindi ko kayang makitang may mangyaring masama sa'yo, Luz. Luz! Hindi Angelita. Ang pangalang iyon, mula sa mga labi niya, ay nagbigay ng kakaibang init sa kanyang puso. Iyon siya. Sa kabila ng lahat ng pagbubunyag, sa mga mata ni Ricardo, siya pa rin si Luz. Angelita, isang malumanay na boses ang tumawag mula sa pintuan. Pumasok si Don Alejandro, kasama si Manang Elvira. Ang mukha ng kanyang lolo, ang salitang iyon ay bago pa rin sa kanyang pandinig, ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Lumapit ito sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Hiza, kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong nito. Ayos lang po ako, lolo, sagot niya, sinasanay ang sarili sa bagong tawag. Si Ricardo po ang dapat nating alalahanin. Isang galos lang ito, Don Alejandro, sabi ni Ricardo, sinusubukang umiti. Isang galos na nagligtas sa buhay ng aking apo, sagot ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng utang na loob. Habang buhay kong tatanawin ang utang na loob na ito sa iyo at sa pamilya Montelibano. Ang mga salitang ki Pamilya Montelibano ay nagpabalik sa alaala ni Angelita kay Doña Victoria. Pagkatapos ng insidente, ang matikas na babae ay nanatiling kalmado, inasikaso ang pagtawag sa doktor, at tiniyak na maayos ang lahat bago ito umalis nang may isang makahulugang tingin sa kanya, isang tingin na nagsasabing, nagbago na ang laro, at mas naging interesante ito. Si Corazon naman ay agad na dinala sa kanyang silid at ikinandado. Ang kanyang mga sigaw at pagwawala ay umalinggaw sa buong mansyon bago tuluyang tumahimik, napalitan ng isang nakakabinging katahimikan na mas nakakatakot pa. Kailangan nating pag-usapan kung ano ang gagawin sa kanya, sabi ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay bumigat. Ang ginawa niya ay isang krimen. Sa pagbanggit kay Corazon, isang komplikadong emosyon ang gumuhit sa puso ni Angelita. Galit. Takot, siyempre. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bakas ng awa. Naalala niya ang mukha ni Corazon bago ito sumugod, isang mukha ng isang taong nawala ng lahat, isang taong nasira ang buong mundo. Hindi nito binibigyang katwiran ang kanyang ginawa, ngunit ipinapaliwanag nito ang sakit na pinanggalingan. Lolo, nagsalita si Angelita, ang kanyang boses ay mahina ngunit may bagong tuklas na katatagan. Ito ang unang pagkakataon na magsasalita siya. Hindi bilang Luz na katulong, kundi bilang Angelita de la Vega. May maihihilingin po sana ako. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Kinagabihan, pagkatapos niyang kausapin ang kanyang lolo, dinala siya ni Manang Elvira sa isang silid na matagal nang nakasara. Ang silid ng kanyang mga magulang. Pagbukas ng pinto, isang amoy ng lavanda at lumang libro ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay malinis, tila inaalagaan sa paglipas ng mga taon, naghihintay sa pagbabalik ng tunay na may-ari. Ang mga muebles ay natatakpan ng puting tela, na parang mga multo ng nakaraan. Dahan-dahang pumasok si Angelita, ang bawat hakbang ay may bigat at paggalang. Ito ang mundo nila. Ang mundo ni Alfie at Roberto. Isa-isang inalis ni Manang Elvira ang mga takip. Isang kama na may 4 na haligi. Isang tokador na may salamin. Isang mesa na may mga libro. Sa ibabaw ng mesa, isang silver na picture frame ang nakatayo, nakaharap sa dingding. Hindi ko na ibabalik sa ayos ang lahat mula nang sila'y mawala, sabi ni Manang Elvira, ang boses ay puno ng emosyon. Ngunit hindi ko rin kayang hayaan na tuluyang malimutan. Kinuha ni Angelita ang picture frame at iniharap ito sa kanya. Isang larawan ng kasal. Ang kanyang ina, napakaganda sa kanyang puting bestida,
nakangiti habang nakatingin sa kanyang ama, na ang mga mata ay puno ng pagsamba. Sila ay masaya. Sila ay nagmamahalan. Isang butil ng luha ang pumatak sa salamin ng litrato. Hindi na ito luha ng isang ampon na nangungulila sa hindi nakilalang mga magulang. Ito ay luha ng isang anak na sa wakas ay natagpuan ang kanyang pinagmulan. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang lolo, sa tabi niya, ay nagsimulang magkwento. Mga kwento tungkol sa isang masayahin at mapagmahal na Althea, isang babaeng mas gustong magtanim ng rosas kaysa dumalo sa mga party. Mga kwento tungkol sa isang matalino at mabait na Roberto, isang arkitekto na iniwan ang lahat para sa babaeng mahal niya. At mga kwento tungkol sa isang munting anghel na nagngangalang Angelita, na ang halakhak ay musika sa buong hasyenda. Sa bawat kwento, ang mga anino ng kanyang nakaraan ay nagkakaroon ng mukha. Ang kanyang bangungot tungkol sa apoy ay nagkakaroon ng konteksto. Ang pagmamahal na hinahanap niya buong buhay ay naroon pala, naghihintay na matuklasan. Kinabukasan, dumating ang ina ni Corazon, si Tia Elena, kapatid ni Althea. Isa itong babaeng tila pinatanda ng kalungkutan at pait. Lumuhod ito sa harap ni Don Alejandro at ni Angelita, umiiyak, humihingi ng tawad para sa kanyang anak. Patawarin ninyo ang anak ko. Hindi niya sinasadya. Nagdilim lang ang kanyang isipan. Tumingin si Angelita sa babaeng nasa harapan niya. Nakita niya rito ang refleksyon ng sakit ni Corazon, ang sakit ng laging pagiging pangalawa, ng laging paghahambing sa isang perpektong kapatid. At doon, sa harap ng kanyang lolo, ipinahayag ni Angelita ang kanyang hiling. Lolo, ayaw ko po siyang ipakulong, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na. Ang kailangan niya ay tulong, hindi parusa. May mga ospital po, mga lugar kung saan matutulungan siyang harapin ang kanyang sakit at galit. Nagulat si Don Alejandro. Maging si Tia Elena ay napatigil sa pag-iyak, hindi makapaniwala sa narinig. Inaasahan nila ang galit, ang paghihiganti. Hindi habag. Ngumiti si Don Alejandro, isang ngiti na maihalong pagmamalaki at ginhawa. Nakuha mo ang puso ng iyong ina, Angelita. Iyon ang kanyang unang desisyon bilang tagapagmana. Isang desisyon na hindi batay sa kapangyarihan, kundi sa pag-unawa. Ipinadala si Corazon sa isang pribado at eksklusibong wellness facility para sumailalim sa therapy. Walang isinampang kaso. Ang tanging kondisyon ay hindi na ito babalik sa Hacienda de la Estrella hanggat hindi pa ito tuluyang magaling. Nang hapong iyon, dinalaw ni Angelita si Ricardo sa silid nito. Mas maayos na ang pakiramdam nito at nakaupo na sa isang silya malapit sa bintana. Narinig ko ang ginawa mo, sabi nito, nakatingin sa kanya. Para sa isang taong halos mapatay niya, nagpakita ka ng pambihirang kabaitan. Ang galit ay hindi magtutuwid ng pagkakamali, sagot ni Angelita, umuupo sa tapat niya. Baka lalo lang nitong sirain ang natitira pa. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang katahimikang komportable. Angelita, sabi ni Ricardo. Magandang pangalan. Bagay sa'yo. Salamat, sabi niya. Pero para sa'yo, okay lang kung Luz pa rin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ricardo. Okay. Luz. Ang pag-uusap nila ay naputol nang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Victoria Montelibano, dala ang kanyang karaniwang aura ng kapangyarihan at otoridad. Ngunit ngayon, ang kanyang tingin kay Angelita ay iba na. Wala na ang pagwawalang bahala. Napalitan ito ng isang matalas na pagsusuri. Magandang hapon, Hija, bati nito, isang salitang hindi pa niya narinig mula rito. Nabalitaan ko ang iyong desisyon. Pinatunayan mo ang iyong pagkatao. Salamat po, Maam, sagot ni Angelita. Doña Victoria, pagtatama nito, may bahid ng ngiti. Lumapit ito sa kanila, ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa kanila ni Ricardo. At dahil dyan, mas lalo lang naging mahalaga ang pagsasanib ng ating mga pamilya. Ricardo is recovering well. Don Alejandro is stable. There's no reason to delay the inevitable. Humarap ito kay Angelita, ang kanyang tingin ay direkta at walang paligoy-ligoy. Dapat nang ituloy ang kasal sa lalong madaling panahon. Naramdaman ni Angelita ang paglamig ng kanyang dugo. Ang kasal. Ang transaksyon. Inakala niyang tapos na ang usapang iyon. Ngunit ngayon, mas naging totoo pa ito.
Siya na ang nasa posisyon ni Corazon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang kapalaran ng Montelibano Shipping ang nakasalalay, kundi ang utang na loob ng mga De La Vega sa pagliligtas sa buhay ng tagapagmana nito. Ang kasal, na dati ay isang bangungot para kay Ricardo, ay naging isang obligasyon na hindi na matatakasan. At para sa kanya, na ngayon lang natuklasan ang pag-ibig, ito ay muling naging isang negosasyon. Isang taon. Isang taon ang lumipas mula nang ang mundo ni Luz Viminda ay gumuho at ang mundo ni Angelita ay muling isinilang. Sa loob ng 365 araw, natutunan niyang balansehin ang dalawang pagkatao sa loob niya. Si Angelita de la Vega, ang tagapagmana, ang siyang pumipirma sa mga dokumento, nakikipagpulong sa mga abogado, at nagpapatakbo sa Hacienda de la Estrella ng may talino at puso. Ngunit si Luz, ang babaeng lumaki sa hirap at nangangarap lang ng simpleng buhay, ang siyang nakikipagkwentuhan sa mga manggagawa, kumakain, kasama nila tuwing tanghalian, at personal na nag-aalaga sa hardin ng mga rosas ng kanyang ina. Ang hacienda, sa ilalim ng kanyang pamamahala, ay muling nabuhayan. Ang dating takot at tensyon ay napalitan ng respeto at sigla. Hindi na siya ang anino sa hacienda, siya na ang liwanag nito. At sa bawat hakbang ng kanyang pagbabago, naroon si Ricardo. Hindi sila nagpakasal agad, taliwas sa gusto ni Doña Victoria. Si Angelita, gamit ang kanyang bagong kapangyarihan, ay tumayo para sa kanilang dalawa. Sinabi niya sa kanyang lolo at kay Doña Victoria na hindi siya magpapakasal dahil sa utang na loob o negosyo. Magpapakasal lang siya dahil sa pag-ibig. Si Ricardo naman, sa kanyang panig, ay ginamit ang sumunod na taon upang patunayan na kaya niyang isalba ang Montelibano Shipping nang hindi nakasandal sa yaman ng mga De La Vega. Sa pamamagitan ng matalinong pamumuno at ilang mahihirap na desisyon, nagawa niyang muling itayo ang kumpanya. Naging mas matatag ito, itinayo sa sarili nitong lakas, hindi sa isang alyansang pilit. Ang kanilang relasyon ay namukadkad sa gitna ng lahat ng iyon. Walang formal na ligawan, walang mga engranding regalo. Ang kanilang pagmamahalan ay itinayo sa mga tahimik na sandali, isang pag-uusap sa telepono sa hating gabi, isang pagbisita sa Maynila para lang samahan siyang kumain ng fishball sa kalye, isang paglalakad sa hardin habang pinapanood ang paglubog ng araw. Palagi itong naroon para sa kanya, hindi bilang si Ricardo Montelibano, ang CEO, kundi bilang si Ricardo, ang lalaking nakakita sa kanya noong siya ay invisible pa. Ngayon, abala si Angelita sa pag-aayos ng isang maliit na fiesta para sa mga manggagawa ng hacienda, isang pasasalamat para sa masaganang ani. Ang mga banderitas ay nakasabit sa mga puno, ang amoy ng lechon ay nangingibabaw sa hangin, at ang tawa ng mga bata ay umaalinggaw sa paligid. Nakatayo siya sa ilalim ng puno ng mangga, suot ang isang simpleng puting bestida, nakikipagtawanan kay Manang Elvira habang pinapanood ang kasiyahan. Masayang-masaya siguro ang iyong ina kung nakikita kanya ngayon, Hija, sabi ni Manang Elvira, may luha ng ligaya sa kanyang mga mata. Ngumiti si Angelita. Alam ko po, Manang. Nararamdaman ko. Sa gitna ng kasiyahan, isang pamilyar na kotse ang huminto sa di kalayuan. Bumaba mula rito si Ricardo. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at pantalon, malayo sa karaniwan niyang business suit. Nagtama ang kanilang mga mata mula sa malayo, at isang pamilyar na kuryente ang muling dumaloy sa kanyang puso. Ang pagdating nito ay hindi inaasahan, ang sabi nito ay may mahalaga itong pulong sa Maynila. Naglakad ito palapit sa kanya, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kanya, na para bang siya lang ang tanging tao sa buong mundo. Ricardo. Habang naglalakad siya palapit kay Angelita, alam ni Ricardo na ito na ang tamang panahon. Isang taon niyang pinaghandaan ang sandaling ito. Hindi lang sa pag-aayos ng kanyang kumpanya, kundi sa pag-aayos ng kanyang sarili. Gusto niyang iharap sa kanya ang isang Ricardo na buo, malaya, at karapat-dapat sa pagmamahal nito, hindi isang prinsipe na nakakulong sa isang ginintuang haula, kundi isang lalaking handang bumuo ng sarili nilang kaharian. Nilampasan niya si Don Alejandro na masayang nakikipag-usap sa mga magsasaka. Ninisyan niya si Manang Elvira. Ngunit ang kanyang mundo ay nakasentro lamang sa babaeng nakatayo, sa ilalim ng puno ng mangga, ang kanyang buhok ay nililipad ng hangin, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa saya. Siya ang kanyang Luz. Ang kanyang Angelita. Ang kanyang lahat. Akala ko nasa Maynila ka, sabi nito, ang ngiti sa kanyang mga labi ay kasing init ng araw.
As cancelled, simpleng sagot niya. May mas mahalaga akong dapat gawin. Hindi na siya nagsalita pa. Hinawakan niya ang kamay nito, isang kilos na kasing natural ang paghinga. Halika, samahan mo ako. Dinala niya ito palayo sa maingay na kasiyahan, palayo sa mga mapanuring mata. Naglakad sila patungo sa lugar na may pinakamaraming alaala para sa kanila, ang hardin ng mga rosas. Ang parehong hardin kung saan niya unang nakausap ang isang mahiyain at tahimik na katulong. Ang parehong hardin kung saan niya ito ipinagtanggol. Ang parehong hardin kung saan dinurog ng isang peking halik ang puso nito. Ngayon, oras na para lumikha ng isang bago at pinakamahalagang alaala sa lugar na ito. Huminto sila sa gitna ng mga namumukadkad na rosas, sa ilalim ng kalangitan na kulay kahel na dahil sa papalubog na araw. Humarap siya rito, hinawakan ang magkabilang kamay nito. Naaalala mo ba, 1 taon na ang nakalipas, simula niya, ang kanyang boses ay malalim at seryoso. Sa lugar na ito, may nagsabi sa'yo na akin siya. Akin lang. Nakita niya ang bahagyang pagdaan ng sakit sa mga mata nito, ngunit hindi ito umiwas ng tingin. Bulong nito. Naaalala ko. Mali siya, sabi ni Ricardo. Hindi ako pag-aari ng kahit sino noon. Dahil ang puso ko matagal nang naghahanap ng tunay na may-ari. Hindi ko lang alam na ang hahanapin ko pala ay isang babaeng naglilinis ng sahig at nag-aalaga ng mga rosas, na may tapang na harapin ang lahat ng panlalait ng may dignidad. Hinaplos niya ang pisngi nito. Hindi ko minahal si Angelita de la Vega, ang tagapagmana. Minahal ko si Luz Santos, ang babaeng nagpakita sa akin kung ano ang tunay na halaga ng isang tao. At si Luz Santos ay ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Sa harap nito, sa gitna ng mga bulaklak na saksi sa kanilang pag-ibig, dahan-dahang lumuhod si Ricardo Montelibano. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya hindi ang isang malaki at mamahaling diamante, kundi ang isang simpleng singsing na may isang maliit na batong hugis bituin. Hindi ito negosyo. Hindi ito utang na loob. Hindi ito para sa pamilya. Ito ay para sa atin, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Angelita Luz de la Vega, mahal ko, pakakasalan mo ba ako? Angelita. Ang mga luha na bumuhos mula sa mga mata ni Angelita ay hindi na luha ng sakit o kalungkutan. Ito ay luha ng dalisay na kaligayahan. Ang lahat ng kanyang dasal, ang lahat ng kanyang pangarap ay nagkatotoo sa sandaling iyon. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag sa gitna ng pag-iyak at pagtawa. Ricardo. Pakakasalan kita. Isinuot ni Ricardo ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit, at sa pagkakataong ito, ang kanilang mga labi ay nagtagpo, isang halik na hindi pilit, hindi marahas, hindi isang kasinungalingan. Isang halik na puno ng pangako, pagmamahal at ng isang magandang bukas. Ang kanilang kasal ay hindi isang ingranding kaganapan na dinaluhan ng buong alta sosyedad. Ito ay isang pribado at taimtim na seremonya sa maliit na kapilya ng hasyenda, 1 linggo pagkatapos ng proposal. Ang mga tanging naroon ay si Don Alejandro, na lumuluha sa tuwa, at si Manang Elvira, na nakangiti na parang sarili niyang anak ang ikinakasal. Habang isinusuot nila ang kanilang mga singsing, alam ni na Angelita at Ricardo na ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Marami pang mga pagsubok ang darating. Marami pang mga bukas na haharapin. Ngunit habang nakatayo sila roon, magkahawak kamay, bilang mag-asawa, alam nilang kaya nilang harapin ang lahat. Dahil sa wakas, natagpuan na nila ang kanilang tahanan, hindi sa isang mansyon o sa isang korporasyon, kundi sa puso ng isa't isa. Epilog, huling eksena. Sa isang madilim at marangyang opisina sa isang malayong syudad, isang figura ang nakaupo sa isang silyang katad. Ang mukha nito ay nasa anino. Tanging ang kamay nitong nakasuot ng itim na guwantes ang mailiwanag mula sa isang maliit na lampara. Sa ibabaw ng makintab na mesa, nakalatag ang isang pahayagan. Ang nasa pangunahing pahina, isang maliit na larawan ng kasal nina Angelita de la Vega at Ricardo Montelibano na may titulong Iisang makabagong kwentong engkantada sa Hacienda de la Estrella. Kinuha ng nakagwantes na kamay ang isang baso ng alak. Itinaas niya ito na parabang nagbibigay pugay sa larawan. Isang malamig at walang emosyong boses ang bumasag sa katahimikan. Nakalimutan na yata nila ang tunay na sanhi ng apoy. Uminom ito ng alak. Oras na para ipaalala sa kanila.
At dito nagtatapos ang kwento ni na Angelita at Ricardo. Maraming salamat, mahal naming mga tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pag-antabay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang karangalan para sa akin, bilang inyong manunulat, ang ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Sa bawat salitang aking isinulat, naramdaman ko ang bawat pighati at pag-asa, ang bawat takot at pag-ibig. Naging bahagi ako ng mga lihim na tinitigan sa hardin, ng mga luhang pumatak sa dilim, at ng mga pangakong binitiwan sa ilalim ng kalangitan. Hangad ko na sa pamamagitan ng kwento ni Luz, na naging si Angelita, ay maipadama natin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang pangalan o yaman, kundi sa kanyang kabutihan, katatagan, at kakayahang magpatawad. At sa pamamagitan ni Ricardo, ating nakita na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang transaksyon, kundi isang pagpili, isang matapang na pagpili na tumayo para sa tama at para sa minamahal, kahit ano paman ang kapalit. Naway mag-iwan ito sa ating mga puso ng isang mensahe ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na nakaraan, palaging mailiwanag na naghihintay. At ang pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ang siyang susi upang tuluyang makalaya at yakapin ang isang mas magandang bukas. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. At kung mayroon kayong saloobin o aral na napulot mula sa kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi sa amin. Nais naming marinig ang inyong mga tinig.